Hello mga ma'am Shishisipan, good morning! Eto nga pala nung nakaraan pa, meron nga pala akong binili sa Amazon. Eto nga palang ginugupit ni ate, dito nga pala sila nakalagay na dapat i-unbox ko sa harapan nyo. Kaso inunahan ako ni ate, kinulit kasi ako niya na gusto daw niya yung box. At eto nga pala yung mga binili ko. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano ito. Habang nagvo-voice over nga ako, natatawa ako kasi pinapakita ko pa yung pangalan kaso hindi nyo naman nakikita. Bago ko nga pala ipakita, tara samahan niyo ako maglinis. Agoy, may pa ganun pa. Di bale, mga 11 na to ng gabi. Ito talaga yung oras na nakakapaglinis ako. Natulog na si ate at saka si Bunso. Oo nga pala, hindi lang linis ang gagawin ko ngayon. Di bale, medyo paiikutin ko lang yung bahay. Agoy, pinaikot, parang ex mo, char. At eto nga, nag-vacuum na ako. At medyo binibilis-bilisan ko na rin dahil anong oras na rin yan at baka mainip na rin kayo. At eto nga, bala ko nga ilipat itong TV. Kaya naman, tinanggal ko muna yung mga saksak nito. At syempre, nilinisan ko na rin. Yung mahirap lang naman dito, yung maraming mga wire. Hindi lang TV ang mga nakasaksak dito, pati yung PS. So, kailangan tatandaan ko yun kung saan nakasaksak. At eto nga, pinunasan ko na rin ng wet tissue na may alcohol. At dito ko nga naisipang ilagay yung TV sa malapit sa may beranda. Dahil winter na nga at lumalamig na dito, parang tumatagos kasi yung lamig. Kaya naman, dito ko siya nilagay. Bawas lamig na rin kapag may nakaharang. Pagkatapos, kapag summer naman, tatanggalin ko na naman sila dito. O, di ba? At eto nga, nag-iisip-isip pa ako kung ano pa yung gagawin ko, kung ililipat ko pa yung isang cabinet doon or hindi na. At dahil maraming ang laruan sila ate at Bunso, iniisip ko kung ililipat ko ba doon or soromama na lang doon sa dati, yung mga laruan nila or yung book. Agoy, na problema pa, di ba? Yun nga, naisipan kong doon na lang yung maliit na aparador at ilipat na lang yung PS dun sa ibabaw ng maliit na aparador. At pagkatapos nun, dito na nga ako nahirapan sa mga wire. Hindi ko na maalala kung saan nakalagay yung mga to. Sabi pa nga sa akin ni Daddy dati, picturean ko daw para hindi ko makalimutan. Agoy, tumatanda na talaga ako. At dahil bida-bida nga tayo at talitalinuhan, hindi ko na nga kinuna ng picture. O diba, bahala ka dyan ate, magkakaugaga ka na naman dyan kakaisip kung saan ang mga nakasaksak. Alam nyo, dito talaga ako tumagal. At sa wakas, naidikit ko din sila lahat. At dito naman tayo sa part na to. Ayan nga, nagba-vacuum na ako dito. At syempre, nagpunas-punas na rin ako dyan at tinanggal ko na rin yung kung ano yung nakalagay sa ibabaw para mapunasan ko ng maayos. Di bale, hindi ko na tinanggal tong puting aparador dito. At etong brown na cabinet, dinikit ko na lang doon sa puting cabinet. At eto nga, nag-iisip na naman ako kung ano na naman ilalagay ko sa taas. At eto nga, pinupunasan ko tong frame na binigay ng best friend ko. Regalo nga pala niya ito nung kasal namin ni Daddy. Ginawa nga lang daw niya ito. Napaka-creative na best friend, di ba? Parehas kami, char. At eto na nga ang pinakahihintay ko. Ito nga pala yung binili ko. Papalitan ko pala yung carpet namin dahil sobrang luma na niya. Ang tinanggal ko nga, ay nako, naghihiwalay na talaga sila. Di ko nga lang siya na-videohan dahil nakalimutan ko, nag-video pala ako sa sobrang excited ko. At habang nilalagay ko na nga itong carpet na to, napaisip ako, tama ba yung nabili kong kulay? Kasi yung binili ko, dark gray. Parang itim. Ano sa tingin niyo po? Anong kulay? At eto nga, nung natapos ko nang ilagay yung carpet, eto nga pala yung isang binili ko. Di bale, cover nga pala ito ng sofa. O di ba, dark din. Di bale, itim nga pala itong binili ko. Ewan ko ba kung bakit dark yung mga napipili ko. Para kasi nahihilig ako sa classic, yung dark na with gray, gold or brown, parang ganon. Parang kay Mr. Gray, parang yayamanin yung style, char. At eto na nga tayo, eto na nga yung struggle ko dito. Hindi ko nga alam kung paano ko ikakabit to. Kaya naman, tinignan ko yung pictures instruction kung paano. At ayan nga, tinanggal ko uli, mali pala yung lagay ko. Meron palang mga linya ito para kung saan yung tamang paglalagay. At dahil sa sobrang excited kong palitan tong cover ng sofa namin, nagmamagaling na naman ako. Kaya pala pinalitan ko itong cover namin dahil may mga butas, dahil ginupit ni ate at saka ni Bunso para tuloy naging Dalmatian na sofa. Kaya nga, nung nabili ko nga ito at nung nakita nila, sabi ko kila ate, wag na nilang gugupitin.
Agoy, sayang ang datum. At siguro talaga, kailangan na talagang palitan. It's time na rin. Dahil sobrang luma na talaga nila. Ako kasi yung taong kapag okay pa, hindi pa ako bibili. Kaya naman, minsan napapagsabihan ako ng nanay ko, napakakuripot ko daw. Sabi ko nga sa kanya, kapag okay pa at nakikita ko pong maayos pa, hindi muna ako bibili. Imbis na ipambili ko yung pera, doon, ipapambili ko na lang ng pagkain, di ba? Nabusog pa kami. Char, kumanta. At eto nga, natapos na ako. O, di ba? Dito nga pala merong space, ilalagay namin dyan yung organ ni ate. At nung natapos na nga ako, naghugas na nga ako ng plato. Binilisan ko na rin maghugas kasi anong oras na rin yan. Hindi ko na rin binidyohan kasi nagmamadali na ako dahil maliligo rin ako. At eto nga, nung natapos na ako, feel ko na yung upuan namin. Kapag may cover kasi yung sofa namin, hindi siya malamig. Lalo na ngayong winter. At ayun nga, meron nga pala akong isi-share na kwento sa inyo. Merong isang lalaki na nagtanong sa babae kung ilang taon na siya. At sinagot naman siya ng babae na 60 years old na daw siya. At tinanong ng lalaki, mukhang hindi halata sa inyo. Ano ba ang sikreto nyo? At sinagot siya ng babae na tamang pagkain lang dapat ang piliin natin at kainin. At dapat i-maintain daw natin yun. At kung ano yung nakasanayan mong kainin, balang araw daw, yun daw yung magiging resulta kapag tumanda ka na. At nabanggit din niya doon na ganun din daw sa pag-iisip. Kung ano daw yung nilalagay natin sa isipan natin, yung mga pinapakinggan natin. Kung puro negatibo, ang magiging resulta daw balang araw ay puro negatibo nga. Pero kung ang nilalagay natin daw ay puro positibo, mga pinapakinggan natin, mga kinakasama natin, mga kaibigan natin, or kung puro positibo daw sila lahat, ang resulta rin daw nun ay positibo din. Kahit daw sa pagsasalita o sa mga ginagawa natin. Niniwala ako sa kasabihang, sabi nga, kung ano yung nasa isip mo, yun yung ilalabas ng bibig mo, at yun din ang gagawin mo. Kaya nga, piliin natin yung mga positibo lamang, lalo na dito sa social media, yung mga binabasa natin, or yung mga nakakasama rin natin, para pagdating ng araw, makikita mo ang magandang resulta. At sabi rin ng babae, hanggat bata pa, umpisahan mo na ngayon. Kaya ina-encourage ko ang lahat na maganda rin na makinig tayo ng salita ng Diyos, dahil makakakuha rin tayo ng wisdom and knowledge sa Kanya. Yun lang po, salamat!